10 bagay na hindi mo alam tungkol sa Titanic. 109 taon nang nakalipas nang tumama sa isang malaking bato ng yelo o iceberg ang RMS Titanic at lumubog nga ito sa ilalim ng napakalamig na mga alon ng North Atlantic at kasama ka sa paglubog nito ay ang 1,570 na pasahero. Ganun pa man ay meron pang mga bagay na hindi natin alam tungkol sa Titanic dahil ang mga ito ay hindi makikita sa mga libro ng kasaysayan. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang 10 bagay na hindi mo alam tungkol sa Titanic. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button at sabayan mo na rin ang pagkalembang ng kampana nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya simulan na natin. Number 10. Lessons from a decade ago. Ang mga istante ng silid-aklatan sa buong mundo ay punong-puno ng mga libro tungkol sa Titanic. Ngunit meron 2 kathang-isip na nobela na nangibabaw dahil sa tila mahiwagang prediksyon nito tungkol sa aksidente. Ang 2 kathang-isip na nobela sinulat ilang taon bago mangyari ang trahedya noong 1912. Subalit, ang daloy ng kwento sa mga librong ito ay nagtataglay ng mga detalye na misteryosong may pagkakahalintulad sa sakunang nangyari sa tunay na buhay. At bukod pa dito, tila nga nagbiro pa ang kapalaran dahil isa sa mga may akda ng 2 nobelang ito ay namatay sa trahedyang naganap sa Titanic. Sa kanyang nobela, nagbigay siya ng mga detalye na talaga namang lulubog ang barko sa istorya na nagkataong siya ding nangyari sa Titanic makalipas ang ilang taon. Samantala, ang pangalawa namang nobela isinulat ni Morgan Robertson 14 na taon bago lumubog ang Titanic. Ang kanyang libro ay mayroong pamagat na The Wreck of the Titan na tila isang prediksyon ng real life na trahedya ng Titanic. Ang katang-isip na barko sa libro ni Robertson ay tinatawag na Titan, tulad ng Titanic. Inilala ito bilang pinakamalaking barko at sinabing ito ay kailanman hindi lulubog. Ngunit lumubog pa din ito matapos tumama sa malaking bato ng yelo. Number 9. Something about the full moon. Noong ika-4 ng Enero taong 1912, ay mayroong full moon na mga sayantipiko ay kumbinsidong may kaugnayan ito sa pagtama ng Titanic sa iceberg. Ganun pa man ay hindi nga ito normal na full moon lamang. Tinatawag ito ng mga sayantipiko na supermoon. Ang buwan na ito ay resulta ng bihirang celestial alignment na kung saan ang araw, daigdig at buwan ay nakahanay sa iisang tuwid na linya. At ang celestial alignment na nga na ito ay huling nangyari noong 796 AD. Tuwing may supermoon, gravitational pull ng araw at buwan sa mundo ay tumitindi at nagdudulot pa nga ito ng sobrang pagbaba na bababang alon at sobrang pagtaas ng mataas na alon. At isa nga itong pinomena na tinatawag na spring tide. Kaya naman habang mas mataas ang pagtaas ng tubig sa loob ng mahabang panahon, ang mga higanteng iceberg na nasa ilalim ng karagatan ay nagsisimulang matunaw at pagkatapos ay muling lumitaw. Sinasabing ang mga higanteng iceberg na ito ay muling lumitaw ng may hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig noong ika-4 ng Enero at nagsimula silang gumalaw patimog. Ang RMS Titanic ay naglayag sa gabing walang buwan, walang kaalam-alam na siya ay patungo sa isang kurso ng banggaan. Number 8. Full speed ahead. Sa simula pa lang, nilisisi ng mga tao ang paglubog ng barko sa kapitan na naglayag dito ng buong bilis kahit alam niyang delikado ang mga iceberg. Bago tumama ang barko sa iceberg na nagpalubog sa kanya, ay ang Titanic ay nakatanggap ng 6 na opisyal na babala tungkol dito. Sinabi sa kwento na ang kapitan ng barko na si Edward J. Smith sinusubukang mas pabilisin ng oras ng paglalayag ng Titanic para mahigitan nito ang isang matandang barko na mayroong pangalang Olympic. Kaya naman dahil dito, para maging patas, ayon sa iilan ng operator naman talaga ng radyo ay nabigong ipasa ang napakaraming babala tungkol sa iceberg. Kaya naman kung ating i-analyze, ang senior radio operator at ang kapitan na si Smith ay parehong nabigong gawin ng kanilang tungkulin. Number 7. Where are the binoculars? Nakagulat na ang mga tauhan ng Titanic ay walang binocular na nakatulong sana para makita ang iceberg sa oras na kailangan baguhin ang kurso. At kung ating iisipin, paano ang lookout crew ng isa sa pinakamalaki at pinakamarangyang barko sa kasaysayan ay nabigong dali ng pinakamahalagang lookout gadget? Ayon sa ilan, ang problemang ito ay naiugnay sa taong nagngangalang David Blair. Sinasabing si Blair ay responsable sa pagtatago ng mga susi ng storage locker na panininiwala ang kinalalagyan ng binocular. Subalit siya, inilipat ng departamento ilang araw bago ang paglalayag. At sa araw na yon, ika-9 ng Abril 1912, nang linisin ni Blair ang kanyang istasyon sa Titanic, nakalimutan niyang iwan ng mga susi. Number 6. Cape a Weather Eye Boys. Ayon sa mga haka-haka, ang iceberg na nagpalubog sa Titanic ay posibleng nakita sana ng mas maaga kung may binocular na ginamit. Pero may mga ilang istoryan na kumbinsidong wala naman talagang magbabago kahit meron binocular. At
At upang maging patas, hindi naman nating maaaring sisihin si Blair sa kanyang pagiging makakalimutin dahil meron namang ibang mga rason kaya nangyari ang trahedya. At isa na nga rito ang mga kaugnayan sa isang natural phenomena. Bukod pa dito, meron ding mga di pangkaraniwang kondisyon ang atmosphere ng gabing yun. Ayon pa nga sa mga sayantipiko, ang lugar kung saan Titanic ay naglalayag ay nakaranas ng tinatawag nilang superrefractions na nagdulot ng pambihirang level ng mga optical illusion. Nangangahulugan na ito hindi makikita ng mas klaro ng mga lookout crew dahil sa malaking pagbabago ng liwanag nung gabing yun. Number 5. Frantic scramble for the lifeboats. Sa loob ng 3 oras, ang Titanic ay nakalutang pa din matapos tumama sa iceberg. Sa unang oras, katapos tumama ng barko, ay talaga namang alam na ng lahat na talagang lulubog ang barko. At dito pa nga, nagsimula ng magkagulo at magkaroon ng di-organisadong pag-evacuate. At nagkataon pa ng mga araw pa lang yon ay nagka-schedule ng lifeboat drill. Subalit, hindi nga ito natuloy. At siguradong sigurado na kung bakit lumaki ang trahedyang ito dahil sa kakulangan ng lifeboat ng barko. Lampas 2,200 ang mga pasahero ng barko. Sa bawat lifeboat ay kasyang 65 na mga tao. Ito'y nangangahulugan na hindi lalampas sa 1,200 na buhay ang kayang maligtas ng gabing yun. At tumala pa ang sitwasyon dahil ang ilan sa mga lifeboat na ito ay hindi napuno. Ang iba dito ay 28 lamang ang sakay ng tao. Kaya naman maraming naniniwala na mas marami sanang nasagip na buhay ng gabing yon kung naisagawa ang lifeboat drill katulad na na-schedule. Number 4. Not leaving the mail behind. Kakaunting tao lamang ay may alam na ang RMS Titanic ay isang lumulutang na post office. Ang mga initial ng RMS ay nangangahulugang Royal Mail Ship. Ibig sabihin, ito'y kinomisyon upang humawak at magpadala ng mga sulat. Ang post office at mail room ay nakadestino sa pinakababa ng barko sa palapag na F at G. Nandito ang 5 postal clerks, nagkatrabaho sa loob ng 11 oras, naghihiwalay ng mga daan-daang sulat kada araw. Pero sa kasamang palad, nang tumama ang barko sa iceberg, ang mail room ay isa sa mga unang naapektuhan dahil na rin sa lokasyon nito na nasa pinakailalim ng barko. At nakakalungkot sa parteng ito ay imbis na tumakbo ang mga clerk para iligtas ang kanilang mga buhay, ay nakita silang sinusubukan dali ng halos 200 na salansan ng mga rehistradong sulat sa mas mataas na palapag sapagkat sila yung maasa na mailigtas nga ito mula sa binabahang mailroom. Number 3. Animal victims and survivors. Karamihan sa mga atensyon sa paglubog ng barkong ito ay nakatuon sa pagkakamali ng engineering at navigation, maging sa mga buhay na nailigtas at nasawi. Kaunti lamang ang nag-uusap patungkol sa mga hayop na nakasakay din sa Titanic. Sa barkong ito ay may nakasakay ng mga aso, pusa, kambing, manok at iba pang mga uri ng ibon, isda at hindi malamang bilang ng daga. At dito, maniwala man kayo sa hindi, ay lahat ng hayop ay nasawi maliban lamang sa 3 napakaswerteng aso. Sa kabila nito, sinasabing ang 3 aso ay nakaligtas na mayroong iisang pagkakapare-pareho. Lahat sila ay napakadiliit. At sa inaitan lang 12 aso na nasa barko ay yung mga hindi nakaligtas ay yung mga malalaking lahi. Sa katunayan pa nga nito, bulong-bulungan ang mga taong naiwan at hindi nakasakay sa lifeboat. Posibleng walang kaalam-alam na mayroong 3 aso na nasa lifeboat. Number 2. Women and Children First. Merong isang code ng contact mula noong 1852 na sa kahit anong klase ng sitwasyon na banta sa buhay ng tao, ang mga babae at bata ang dapat unahin iligtas. At sa loob ng 3 hours na nakalutang ang barko, ay kakaibang tapang ang pinamalas dahil nga sa code na contact na ito. Sa 1,200 na taong kayang iligtas ng mga lifeboat, 706 lamang ang nakaupo at karamihan dito ay mga kababaihan at mga bata. At tinatayang lampas 1,500 na buhay ang nasawi. Number 1. Yohoho and a Bottle of Rum. Ang punong panadero ng Titanic na si Charles Yulin ay isa sa mga maswerteng nakaligtas sa trahedya. Pero ang kanyang survival story ay ibang-iba sa karamihan dahil hindi siya sa isa sa mga swerteng tauhan ng barko na nakakuha ng pwesto sa lifeboat. Pero paano siya nakaligtas? Nakaligtas siya dahil nagdala nga siya ng tinapay sa mga lifeboats para sa mga nakaligtas. Kaya naman dahil dito, ay siya na nga ay nakasakay sa lifeboat. At nakita niya nga kung paano lumubog ang napakalaking barko ng Titanic. Naghintay siya sa napakalamig na tubig ng North Atlantic sa loob ng 2 oras bago dumating ang tulong. Anong kanyang sikreto? Ang sikreto niya ay isang bote ng rum na kanyang iniinom paunti-unti upang hindi siya magyelo sa gitna ng napakalamig na karagatan. Astig, di ba? Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.